Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ang ating pastor ay parang dito lang ako. Ilabas mo ko doon. Meron? Oo, kasi dinig na dinig ko ako dito kaysa doon, yata, hindi ko alam. Ang ating pastor ay nandoon sa London ngayon at sila ay nag-conduct ng ating third mentoring para sa mga pastors ng London upang sila man ay ating matulungan kung paano maging effective sa kanilang ginagawang pag-win souls and make disciples dahil ito ang malapit sa puso ng Diyos. Kaya patuloy nating ipanalangin ang ating pastor na meron siyang team na dinala doon, si Pastor Anais at of course si Coach Ryan ng Life Church Manila. At ganun din si Pastor Pobs Junicio ay kasama din nila. So sila ay nagumpisa na ng mentoring habang tayo ay nagkakaroon ng weekend encounter dito. Sila man din ay nagkakaroon ng mentoring doon sa mga pastors. Kaya masaya po tayo dahil sa ating kalagayan at kapanahunan ngayon, nagkakaroon ng katuparan yung sinasabi ng Biblia sa Matthew na tayo ay humahayo upang magkaroon ng effect ang mga salita ng Diyos sa buhay ng mga tao. Kaya tayo ay masaya dahil wala man tayo doon, kasama tayo nila sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Tama ba? Amen. Time and time again, madalas nating naririnig na ang ating buhay dito sa lupa ay parang booth camp. Kung aking maipaliwanag sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng booth camp, dito tayo ay tinitrain. Dito tayo ay pinalalakas. Dito nalalaman natin kung paano dapat tayo mabuhay bilang mga alagad ng Diyos o kung hindi man alagad ng Diyos, ay anak ng Diyos na nagsasabi na siya ang lahat sa ating buhay. So, paano ba nangyayari na tayo ay natitrain dito sa lupa? Ngayong umaga, gusto kong bigyang diin sa pamamagitan ng pagbigay ng mga katanungan na maaring makatulong sa atin sa ating paglago bilang mga Kristiyano at mga disipulo. Wala nga akong outline. Ang gulo-gulo. Hindi. Nakatingin lang kay Heather eh. Mayroon kami secret dyan sa mga outlines eh. Tayong lahat ay binigyan ng time ng God. Sabihin mo nga sa katabi nyo, time. Time. Itanong mo ang katabi mo, ano ang ginagawa mo sa time? Ano ang ginagawa natin sa time? Dapat, itong time na ibinigay sa atin ng Diyos ay ginagamit natin upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Tandaan natin, balikan natin ang istorya nung tayo ay nilikha ng Panginoon. Tayo ay nilikha ng Panginoon sa Kanyang wangis. Tama ba? Tama ba yung sinasabi ko na tayo ay nilikha ng Diyos sa Kanyang wangis? At tayo ay hiningahan ng Diyos ng Kanyang Espiritu at tayo ay dinala ng Diyos sa Garden ng Eden. Doon sa garden, dapat pamamahalaan ng tao ang ibinigay na Diyos na Kanyang habitation. Unfortunately, ang tao ay natukso sa pamamagitan ng pagiging deceive ng babae. Madalas naririnig natin na ang kasalanan na nangyari doon sa Garden ng Eden ay kasalanan ni Adan, hindi ni Eva. Bakit nga ba ganon? Dahil doon sa garden, si Eva, ang ating unang ina, siya ay naloko. Naloko siya dahil naniwala siya doon sa sabi ng serpent. Ang problema, si Eva ang naloko dahil siya ay naniwala. Ngunit, nung ibinagay ni Eva yung magpartake, sabi nga nun, sige, tikman mo rin itong prutas, the fruit of the knowledge of good and evil, may nagpartok si Adan. Kaya, ang may kasalanan, si Adan. Kasi hindi naman siya ang na-deceive.
Naintindihan nyo? Sa ating kalagayan ngayon, since that fall, ang nature na mayroon tayo ay ang nature na ng ating amang si Adan. Kaya nananalaytay sa ating katawan, sa ating katauhan, ang fallen nature. Ang sabi, nung si Adan at saka si Eva ay nagpartuk nung pinagbabawal na, pinagbabawal na bunga ng punong kahoy, ng good and evil, there and then, namatay sila. So, ang nature ng God ay nawala na sa kanila. At sabi, ang prinsipyo sa Biblia, ang lahat ng mga halamanan, ang lahat ng mga hayop, ang lahat ng creation ng God will produce the same kind. Nafa-follow nyo yung ating thought? Will produce the same kind. Kaya nga, tayo ay product ng fall ni Adan at saka ni Eva. Ngunit, dahil sa pag-ibig ng Diyos, gumawa siya ng kapamaraanan upang tayo ay maibalik sa kanyang piling. Kaya lang, masyadong, na ba ngayon, 2014, masyadong malayo na mula nung nilikha ang paraiso at nilikha si Adan at si Eva. So, ang kamandag o ang nature ng kamandag ng fallen nature ay masyado nang lumala. Pag tayo ay may sugat at ito ay na-infect, pagkatapos hindi natin binibigyan ng pansin, kamukat-mukat natin, sabi ng doktor, kinakailangan putulin na kung saan yung may infection. It could be your hand, could be your feet, di ba? Ganon na nangyari sa atin. So, binigyan tayo ng Diyos ng time para magkaroon tayo ng realignment sa kanyang plans and purposes. Bakit ba tayo binigyan ng time? To prepare for eternity. Madalas ninyong naririnig na tayo ay hindi lamang panlupa, na tayo ay eternal. Ngunit sa eternity ay may dalawang lugar na kasasadlakan ang tao. Depende sa choices na ginawa niya, depende sa ginawa niyang pag-prepare dito sa lupa sa allotted time na mayroong binigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Maliwanag po ba yon? So, pagka dinig natin ang salitang eternity, parang wala lang sa atin yun, di ba? Parang wala rin lang talaga yan sa atin kasi hindi talaga natin lubusan maintindihan yan. Ang sabi sa Job, Job 36:26 sa Today's Living Bible, no one can begin to understand eternity. Pero, ang sabi sa Ecclesiastes, hindi ko nakuha yung verse, He has put eternity in their hearts. Sabing ganon, no one can understand eternity, sabi ng Job. Pagkatapos ang sabi ng Ecclesiastes, God has put eternity in their hearts. Bayaan ninyo, nandiyan ba si Wendy? Wendy yung Milky Way? Bayaan ninyo na ipaliwanag or magkaroon tayo ng idea kung ano ang eternity. Ang sabi lang natin, walang hanggan. Ang definition ng eternity, sabing ganon, ito daw ay isang infinite time. Ang eternity daw ay isang infinite time. Ang isang definition pa ng eternity is the state of existing outside of time. Infinite time and a state of existing outside of time. Di ba kayo nalito nun? Sabi infinite time. Tapos, is in a state of existing outside of time. Baka masyadong magulo. Parang ganito lang yan. Opposing points yon, pero ito has remained unquestioned. Sa dictionary, mababasa natin yan, pero no one questions this.
Parang ganito lang ang explanation dyan eh. Kunyari, dinefine, mayroong science book, tinuro ang guro ninyo at ang sinabi, ano ba ang isda? Ang isda ay isang vertebrate na nabubuhay sa tubig. Pero may isang libro na nagsasabi na ang isda ay isang vertebrate na nabubuhay kahit walang tubig. One of the points is wrong. Tama? At i-question talaga natin yan, anong kalokohan yan? Pero sa definition ng eternity sa Biblia, no one ever questioned the two definition na sabi infinite time, and yet it is a state of existing outside of time. Parang ganito lang yan. Dito sa aking likod ay makikita natin ng Milky Way. That is where our solar system, that is where we live. Isa lamang ito sa mga maraming kamanghamanghang ginawa ng Diyos. Ang Milky Way ay isang parte lamang ng universe. Ang eternity ay ganito. Halimbawa na, binigyan tayo ng pagkakataon na mag-travel dyan sa universe. At nag-travel tayo so far away looking for the walls kung saan mag-i-end yung universe. Pagdating ba doon sa wall, ang ibig bang sabihin, outside of that wall is not universe? Naintindihan niyo ang ibig kong sabihin? Kapag kunyari, andito ako ngayon, ang eternity daw ay parang ganito. Andito ako ngayon sa building na ito. Nakatayo ito sa lupa dito sa San Pedro. Pagka itong wall bang ito ay nag-limit dito sa building na ito, ang ibig bang sabihin na yung lupa sa kabila ay hindi na San Pedro? Ganyan daw ang eternity. We never would understand it. Kaya nga, ang sabi, it is in the heart. Ang Biblia nagpatunay dito, ang sabi niyang ganyan, and eternity is the abode of God, and God is eternal. Kaya importante na maintindihan natin ito, dahil ito ang piniprepare natin. There is a coming day wherein each and every one of us will face God for our judgment. Sinabi yan sa Hebrews 6. Tingnan natin ha. Sa Hebrews 6, 1 na lang, yung 1. Hebrews. Ang sabi dito, let us go on to, minimemorize ko na yung kanina, hindi ko na-memorize na ulit ngayon. Senior moment. Therefore, sabing ganon, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance. Ibig sabihin, not laying again the foundation of repentance, sige, tuloy ko na lang, from acts that lead to death, and of faith in God, instruction about baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. Ang sabi dito, now let us go on to maturity. Not laying again the foundation. Itong limang ito, the foundation of repentance from acts that lead to death, yung faith in God, instruction about baptism, laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment, supposed to be ay foundation ng ating paniniwala. They are basic. Kapag ka basic, basic lang talaga, di ba? Elementary. Meron pa nga isang translation, ito ay elementary teachings. Huwag daw natin pabayaan na makaligtaan natin yung mga elementary teachings or mga elementary na turo ng Diyos, at isa dito ay ang eternal judgment. Nakakatakot intindihin kasi kapag sinabing eternal judgment, somehow, because God has placed eternity in our hearts, natatakot tayo na alamin yun kasi that is an unknown extension of our existence. Nag-gets nyo yun? Eternity is the unknown extension
extension ng ating pagkabuhay. Kaya minsan hindi natin siya pinagtutuunan ng pansin. Pero sa umagang ito, gusto kong pagtuunan natin ito ng pansin kasi mahalaga ito. Dahil ang mangyayari, pag humarap tayo sa Panginoon at tayo ay husgahan niya, whether bad or yung good, mamaya titingnan natin sa Korinto, kung ano ba itong sasabihin na paghuhusga sa atin ng Panginoon. The pronouncement there is eternal. Wala na pong bawi-bawi doon. Dito sa atin mayroong bawi-bawi, mayroong pagkulang dagdag-dagdag, di ba nga nun, dagdag-bawas sa kalagayan natin. Pero once we reach that point in time sa ating buhay, which is coming, ang bawat isa sa atin, ay eternal po ang effects nito. Kaya nga sabi ko, ang eternity is so important. Para lang ang pag-aaral natin patungkol sa eternity and the eternal judgment of God is so important na parang ganito lang yun. We cannot go on living a healthy Christian life nang hindi natin ito kinoconsider. Para tayong pumunta sa kolehiyo na hindi tayo dumaan sa elementary at high school. That's how basic this teaching ng eternal judgment or resurrection is. Dapat parte ito sa atin at ito ang ating pinaghahandaan. So ang tanong ngayon, how are we, paano ba tayo i-judge nang pagdumating itong eternal judgment na ito? Tandaan nyo, i-judge tayo ng Panginoon hindi dahil tayo ay galit na galit siya sa atin. Hindi. Mahal na mahal niya tayo actually, kaya nga tayo niya i-judge. At kaya nga tayo binigyan ng time to amend our ways. To amend our ways. Kasi, bakit pa nga niya naman isusugo ang kanyang bugtong na anak kung ang ka-ending-ending din pala ng lahat ng ito ay kapahamakan natin at para baliwala ang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo ng kanyang bugtong na anak. Kaya nga, sa isang parte ng Biblia ang sinabi na wag po nating sayangin ang grace. Do not put the grace of God in vain. Minsan, nakikita lang natin ang grace or sinasabi lang natin ang grace as the unmerited favor. Tama yun. Pero as anything in this world, may dalawang side parati yan. Ang the other side of the grace is the empowerment ng God to face the unknown. Ang bawat isa sa atin, parang ganito lang ang explanation nito eh. Kapag ikaw, nasentensyahan na halimbawa na mamatay or hindi lang, all of a sudden, nalaman mo na meron kang cancer stage 4. Hindi mo alam na ikaw ay may cancer stage 4. Pagkatapos, lahat ay ginawa na ng doktor, wala na talaga, wala na, as in wala na. Tapos, hindi mo na paghandaan, pero God would be there to give you the grace to face the death. Kung halimbawa, ang isang tao ay inabduct, binibigyan siya ng grace ng God, empowerment to face that circumstance, that challenge. Iyan ang isa sa mga definition or the other side of the grace. Ang ibig lang sabihin nito, God will give you the grace to obey the commands that otherwise we cannot obey. Kaya nga, dapat talaga pag-isipan natin ito. Paano ba tayo i-judge during that time? Ang sabi na doon, how are we judged? Ang sabi na Romans 2:2, we will be judged according to the truth. Saan ba natin nakikita ang truth? Ang truth ay nakikita natin sa kay Jesus Christ mismo dahil ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So, truth is Jesus Christ Himself.
At ang truth na ito ay hindi lamang ito mga letra or hindi lang ito letters, hindi lang ito lessons, hindi lang ito instructions, hindi lang ito ay tao. Sabi niya, I am the truth. So we will be judged according to how we have received the truth that is Jesus Christ. Kung tayo ay nagsuko ng ating buhay sa Panginoon at ating inilagak ang ating buhay sa Kanya, when judgment comes, we will be judged by the truth. At ang haharap ay hindi na tayo, kung hindi yung benefits ng what has been done on the cross of Calvary. So we should be very thankful. Pero hindi lang yan na tatapos dyan. Ang sabing ganun sa John 12:48, tingnan natin, we will be judged according by the words that has been spoken. John 12:48. Actually, 12:48. Nakita nyo na. Ang liit ng Biblia ko kasi. Nasa likod. Sige. Actually, umpisahan ko na lang pagbasa sa John 44. Then Jesus cried out, when a man believes in me, he does not believe in me only, but in the one who sent me. When he looks at me, he sees the one who sent me. I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. As for the person who hears my word, but does not keep them, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save it. Sabi ni Jesus Christ, kung ang tao daw hindi naniniwala sa kanyang mga salita, hindi niya ginajudge ang taong yon kasi napunta siya dito hindi para i-judge ang taong yon, kundi para i-save. Pero matakot tayo sa 48. There is a judge for the one who rejects me and does not accept my words. That very words which I spoke will condemn him at the last day. Si Jesucristo hindi siya ang judge nung siya ay pumunta dito sa mundo dahil gusto niyang i-save tayo. Pero sabi niya ganon, one day, there is a judge. And that the people who did not receive him will be judged according to the words that was spoken. That is why, sa pagtatapos ko, paulit-ulit nating sinasabi dito sa atin na kinakailangan magkaroon tayo ng personal time sa Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita upang patuloy na mabago ang nature ni Ada na nandito sa atin. Mayroong magandang illustration dito para magkaroon ng concrete example sa atin na kinakailangan mayroon something na magbago sa atin. Alam natin ang Singapore. Sino nakakaalam kung asa may lugar na Singapore? Taas ang kamay. Singapore. Singapore. Sino din ang may alam na mayroong lugar na Netherlands? Netherlands, sa Holland, si Buddha. Sa Netherlands, ang pag-smoke ng marijuana ay legal. Openly in the public, you can have marijuana at pwede mo ring ialok ang marijuana sa kaibigan mo na hindi nagmamarijuana. Hindi ka huhulihin kasi legal yon. Sabihin na natin na may isang mamamayan ang Netherlands na pumunta sa Singapore. Dahil nakagawian na yun, doon siya nakatira, legal yun. Yun ang kagawian ng kanilang bayan. Isa sa mga ay hindi hinuhuli ang nagmamarijuana. Pumunta siya sa Singapore. Isipin nyo na lang, halimbawa, no nasa Singapore na siya, nasa restaurant siya, ng marijuana, at inoffer niya sa isang Singaporean at sinabing ganon, this is very good.
It helps you forget your pain. It helps you forget yung sorrows mo, yung smoking pot helps you to be happy. Have some. Sabi niya doon sa Singapore yan. Tapos bigla siyang hinuli. Pagkahuli sa kanya, sasabihin ganun, "Why are you arresting me?" Sabing gano'n ng taga-Netherlands, hindi niya talaga mag-gets bakit siya hinuli. Tapos di syempre, pinireso siya. Pagharap niya sa judge, sabi niya gano'n, "Ikaw ay guilty of yung in the Singapore law, and because of that, you will be penalized." Ang sabi niya gano'n, judge, sabi niya gano'n, "In our country, ang pag-smoke ng marijuana ay legal, hindi to hinuhuli." Tapos ang sabi lang ng judge, that is in Netherlands, but in Singapore, drug traffickers go to jail and sometimes will be penalized with death. Nagets nyo? Kaya importante na mabago ang ating isip kasi baka kamukat-mukat natin, pagharap natin sa Diyos, akala natin yung mga normal na ginagawa natin na acceptable ay acceptable din kay God. We must remember gracious si God, pero just siya. Just to explain to you ang grace ng God at saka yung pagiging just niya ay ganito. Sabi, we have take on the character of our fallen father. Pero ayaw ng God, saan ba dapat pupunta yung mga fallen fathers na kung saan ang nag-iimpluwensya sa kanila ay si Lucifer kung hindi si Satanas? Ang sabi ng Biblia, mayroong place na pinrepare ang God for Lucifer and his angels. And that is hell. Tama? This is not made for man. Ito ay hindi ginawa para sa iyo at para sa akin. Ang problema ay ito. Ang justice ng God at ang kanyang grace ay kinakailangan ma-exercise. So, kung tayo na nagsasabi, mahal natin ang Diyos, ibinigay natin ang ating sarili sa Diyos, pero nakikita ang buhay na hindi kapareho ni Kristo or ang nature ni Satanas ang nakikita sa atin, ang justice ay ganito. Parang hindi naman makatuwiran sa Diyos na tayo, dahil merciful tayo at hindi natin tinake up yung time allotted sa atin para i-amend ang ating ways, tapos sasabihin natin, "But God, you are so gracious. You will not allow me to be thrown into the lake of fire or hell kasi gracious ka nga." Parang unfair kay Lucifer. Diba? Parang unfair para sa kanya na hindi ibigay sa atin yung justice na just para sa atin kapag hindi nagbago ang ating pag-iisip, hindi nagbago ang ating mga gawi. That's why by the very words of God, we will be judged. Kaya nga ang sabi ng Korinto, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed and the new has come. Kaya, mga kababayan ko na naman hindi mga minamahal ko, mga nanay, mga tatay, mga uncle, mga auntie, mga kuya, kinakailangan talaga, seryosohin natin itong ating pagiging disipulo. Seryosohin talaga natin ito dahil napakalaki ng at stake. Napakalaki ng at stake kung hindi natin ito siseryosohin. Kagabi, meron ako nakita, actually nung umaga ko pa siya nakita. Tapos, dinala siya sa akin at sabi kong ganyan, ate, tapos sabi ko, "I thank you." Sabi kong ganon, "It's about time before the last trumpet is sounded that you come back." Meron akong kausap nung Thursday ba yon? Doon sa itaas.
Doon Thursday, tuwing tinataguan na talaga ako ng taong ito. Kilala nyo ito, kilala itong taong ito eh. Umakyat siya doon sa itaas, may kailangan kay Miss Andeline. Tapos sumilip sa table ko. Sabi ko, "Hoy bro," sabi kong ganon, "kumusta ka na?" Tapos sabi kong ganon, "Nagla-life group ka ba?" Sabi niya, "Hindi." "Balikan mo na yung life group mo." Sabi kong ganon, "You might be experiencing something na nakakalimutan mo yung life group kasi nagiging maalwan ang buhay mo, yung ganyan. Pero bro, hindi ka tagalupa at hindi ka panlupa." Sabi kong gano'n sa kanya. Tapos thank you ate. Sabi ko, "Wag mo akong thank youhin ng ganyan kasi gusto kong makita na ikaw ay nagpupursige dito sa binibigay na time na grace sa atin ng Panginoon. Dahil mahalaga ka." Sabi kong ganun, mahalaga ka sa Diyos. At mahalaga ka sa amin. The only reason I am telling you this is because we love you. Parang, sabi ko nga sa kanya, parang hindi ko naman ma-attempt na mayroon tayong mga pinagsamahan pagkatapos hindi ka namin makasama. Ganyan karubdob ang damdamin ni Pastor Ancho sa bawat isa sa atin. Remember, sa pag-close ko na itong ating I know this is very heavy. I know this is very sobering thoughts. Pero kinakailangan natin bigyan ng pansin. Tama ba? Bigyan natin ng pansin dahil this is all about us. Ang sabi nga ng isang atheist, sabi niya ganyan, how can a loving God send someone to hell? Ang sabi nung isang author, actually si John Beverion, sabi niya ganon, "No, it is not God's fault. It is our fault." Kasi ginawa na ng Diyos ang lahat ng magagawa niya upang wala ng tao dapat na mapunta sa impyerno. So, we are left with a big responsibility. It is our fault kapag walang mensahero na masisend ang God at sabihin that their sins have been forgiven. That is why our win souls and make disciples is important. It is in the heart of God. Sa Old Testament, mayroong sinasabi that the blood of the unbeliever or yung hindi pa nakakakilala sa Panginoon will be required sa mga propeta at sa mga priest. Pero hindi lamang ito sa Old Testament nakikita. Ito ay mababasa din natin somewhere in Ephesians wherein Paul says, "See, I am laboring this much because I want my hands free of your blood." Sabi ni Paul, "Ayoko na ang kamay ko ay puno ng mga dugo dahil tinikom ko ang aking mga bibig at hindi ko sinabi ang mabuting balita sa iyo." Yung sa'yo could be your nanay, your tatay, your uncle, your co-workers, yung ganun. Kinakailangan hindi natin itikom ang ating mga bibig dahil yung mga taong yaan, once, hindi ko alam kung paano ko ma-emphasize pa na there is just a shortness of time that we have. Maiksi lang talaga ang oras natin na. Kaya nga, wag po tayong magwawalang bahala. Spiritual na being ka, hindi ka mamamatay, hindi tayo mamamatay, hindi ako mamamatay, I will live on forever. That unknown extension of my existence is what we call eternity. At hindi ba dapat kung mahusay kang sugarol, selyuhan mo na doon ka sa lugar na kung saan ang Diyos nagnanais na doon ka. Habang mayroon tayong pagkakataon, gawin na natin ang dapat nating gawin upang maselyuhan natin na doon na tayo talaga. Sa pagwawakas ko, let me leave with you these two thoughts. Ang sabi ko kanina, by the words, we will be judged. Ang Biblia ay punong-puno ng warnings kung saan dapat ina-align natin ang ating buhay. Ang sabi ng Revelation, walang immoral, murderous at saka liars na pupunta sa langit. Of course, hindi ka naman immoral. Of course, hindi ka naman murderous. Pero yung paglay, natakot ako
nung binigay na example, nung binabasa kong libro, ang ganitong example. Ang sabi niya, of course you will not lie outright. Pero minsan guilty tayo ng ganito. Kung ikaw ay isang salesman, magtitinda ka, or sa kay nanay nyo, sa kay tatay nyo, mayroon kang gustong hinging pabor. Mayroon kang gustong hinging pabor. Pagkatapos, para makuha mo yung pabor na yon, hindi mo sasabihin ang lahat ng kinakailangan malaman ng tatay mo, malaman ng iyong teacher or kung sino man yon para lang makuha mo yung pabor na yon. Mayroon kang ililihim na maliit na parte which is very integral. Pagka nalaman kasi, nung hinihingaan mo ng pabor, pwedeng hindi niya ibigay. So, hindi mo siya sasabihin. Di ba? Parang isang uri ng pagsisinungaling yan. At ano ang sabi ng Biblia? Hindi dahil hindi mo mahal ang Panginoon. We can all love God. Judas loved God, but he does not fear God. We can love God all our life, but unless we fear God, we are in danger of what the Bible calls apostasy. Kasi ang fear ng God, hindi ito yung fear na nangyari kay Adan when sila ay tinawag ng Diyos, Adam, where are you? We are here hiding. Hindi ito ang fear na sinasabi ng God. Ang sabi ng God, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ito ang fear kung saan you reverence God, you love Him so much that you hate what He hates. Your heart breaks for what breaks her heart, His heart. Ano ba ang nagbe-break ng heart sa God? The souls of man that does not know Him. Yaan ang fear. Kaya uubusin mo ang iyong oras, uubusin mo yung panahon, uubusin mo ang iyong passion and compassion and whatever emotions you have to give God what He wants. Yaan ang fear of God. Kasi pwede nating sabihin, I love God, I love Him. No question about that. But there is always the second side of the coin, and that is the fear of God. Ang fear of God ang nagpropropel sa bawat isa sa atin upang tayo ay mabuhay ng matuwid. Tama ba? So today, ang lahat ng ito ay ginagawa at ipinaghiwatig sa atin ng Panginoon dahil gusto ng Diyos na tayo ay maging prosperous. Hindi lamang dito sa lupa, kundi our unknown extension of existence will also be prosperous. Kaya, mga minamahal ko, atin pong i-evaluate ang ating buhay. Evaluate po yung ating mga ginagawa. Kung tayo ay tuwirang sumusuway sa mga utos ng Panginoon na sinabi or encouragement, hindi na utos na sinasabi, isa dito, I love your enemies. Isa dito, kayo na nagnakaw, steal no more. Kayo na makasalanan, sin no more. Basahin po natin ang Beatitude at makakakuha po tayo. Ang Beatitude po ay ang Matthew 5, 6, 7 or 5 lang talaga. Makikita natin doon kung paano tayo dapat mamuhay. So, importante po na ayusin natin ang ating mga buhay. Importante po. Nung inaaral ko ito, I was shocked to the very core of my being. Kasi, syempre, hindi naman ako materialistic. So, akala ko, okay na ang buhay ko. Sumusunod naman ako kay Pastor Ancho. All out support naman ako kay Pastor Ancho. Kahit na ang history ng buhay dito sa Life Church, kapag may proyekto siya,
Kasi visionary nga si Pastor Anjo, you have to understand that he is a visionary. Once the project is going on, ang isip niya, nasa kabilang proyekto naman. Tama ba, Heather? Sa kanya, inaayos mo pa lang yung detalye ng project, ay tapos na yun sa kanya. Visionary nga siya. So kadalasan, kapag mayroon yan siya mga project, ang naiiwan pumulot ng mga kalat-kalat ay ako. Naalala ko noon, ayan sila, Sir June, we have may nursery school talaga tayo. For 13 years, preschool lang talaga tayo. Preschool lang talaga ang kinikater natin. Tapos, all of a sudden, nagkaroon siya ng grand idea na bakit hindi daw mag-start ng elementary. Sige, mag-start, sabi ganun. Anyway, 1 year lang naman, 1 level lang naman every year. So, matagal-tagal pang umabot ng grade 6. Ang problema, the school is running on volunteers. Andyan sila Ate Seni, sila Sir June, wala na dito ngayon sila, umalis na. Lahat sila, mayroong kanya-kanyang buhay. So, ang naiwan, alam niyo na kung sino naiwan, di dadamputin ko yung mga bang nalalaman ko dito sa pagtatayo ng eskwelahan, pag-run ng eskwelahan, yung mga ganon-ganon. Dahil visionary niya. So ako, all the while, nung binabasa ko ito, I am okay. Pagdating ko sa kay God, I am okay. Hindi ako mapapahamak. Malaki na ang naging sakripisyo ko until God in His still small voice, biglang nagrema sa akin, yung minsan, pagka nagre-report tayo, nagre-report, ako, nagre-report kay Pastor Ancho, kumusta si ganito? Parang ganyan. Kumusta si ganito? Alam mo ba kung ano ang ginawa ng disipulo mong yan? Di ba? Yung parang ganon. Tandaan natin, yung anak ni Noah, yung si Ham ba yun? Oo, si Ham, yung nagsabi na yung tatay niya ay natutulog na hubot-hubad. Si Ham ba yun? Maayos naman ang report niya doon sa kanyang kapatid, sa mga kapatid. Diba? Maayos yung reporting niya. Totoo naman talaga na nalasing ang tatay nila at natulog ng hubot-hubad. So what's wrong with that? Except that in the hearts of Ham, dinispise niya yung kanyang tatay. Minsan tayo, pagka may nagtanong sa atin, ay kumusta si ganito? Ay alam mo, ganito, ganyan. Tapos, eto na naman ang kapalpakan na ginawa. Tapos in the inner core of your hearts, dinidespise, guilty po ako dyan. Kaya na-shock ako talaga. Kasi ang sabi ng Biblia, walang slanderous person, no slanderous person or speak evil against a brother or a sister will inherit the kingdom of God. Natakot ako kasi nabasa ko yung John 12:48 at ang sinabi na hindi man ako i-judge ng God, yung words na sinabi ng God na I will not inherit the kingdom of God because I am slanderous. Diba? Maraming pa tayong dapat ayusin. Pasalamat tayo na mayroon tayong time. So let's not waste our time. Ayusin natin ang ating buhay. Ayusin natin na maging truthful tayo. Ayusin natin na we know the truth which is Jesus Christ. Ang sabi ng Biblia sa Hebrew, si Jesus Christ daw ay walang shifting shadow. Ano na pang ibig sabihin ng shifting shadow? Kapag alas 12, yung shadow mo wala halos, di ba? Pero kapag dito, ang shadow mo mahaba. Habang tumataas ang araw, umiiksi ang iyong shadow. Ibig lang sabihin, unstable. So let us not be unstable. Dahil ang sabi din ng Biblia, a double-minded person is not good. Lahat ng yun ay kakaharapin natin. At kapag tayo ay humirap sa Diyos, lahat ng mga mababasa natin ay doon tayo babasihan ng God. At ang nakakatakot dito,
Walang problema kung one-on-one kayo ng Lord, pagka ginudge ka ng Lord ay one-on-one. Hindi po. Ang sabi ng Luke 12. Dito ako magtatapos. Luke 12, 3 to 5. Hallelujah, Lord. Mercy po talaga. Ang kanta natin kanina, His mercy is unfailing. Mercy po talaga, Lord. Nag-agrim balloon. Luke 12, 3 to 5. Ang sabi, basahin ko basahin na lang natin yung 12:1. Meanwhile, a crowd of many thousands had gathered so that they were trampling on one another. Jesus began to speak first to his disciples, saying, "Be on your guard against the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy. There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed on the roofs. I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body and after that can do no more. But I will show you whom you should fear. Fear him who is after killing the body has power to throw you into the hell. Yes, I tell you, fear him." Ang sabi ganun, nothing hidden. Ito nakakatakot. Pagka sinabing it will be disclosed, ibig sabihin maraming makakaalam. Ngayon, may mga secret sins tayong ginagawa at lumuluhod tayo sa Panginoon at sinasabi natin, Panginoon patawad, pero patuloy natin ginagawa. At pagka naabutan tayo ng time's up or game over, lahat ng yon ay ipi-play over ng God sa maraming tao. Sabi gano'n, it will be shouted at the rooftop. At sino ba makaharap natin doon? Yung laksa-laksang mga nilalang sa buong mundo, makikita ang nangyayari sa kaibuturan ng ating puso kapag hindi tayo matapat. May natutunan po ba tayo? Na-encourage po ba tayo to live a holy life? Na-encourage po ba tayo to pursue eternity? Parang ayaw nyo yata. Alam nyo, sa ayaw nyo sa gusto, eternity is where we're going. Kaya mas mabuti pa paghandaan na natin to. Tama ba? Ayawin mo man, gustuhin mo man, yun ang pupuntahan natin eh. Kaya mabuti pa ngayon palang maghanda na tayo. Tama, Judge? Ipananalangin ko tayo, including myself, ipananalangin ko tayo, na maging diligent tayo in our Christian life. At doon sa mga first time na nandirito, can I see your hands? Kayo ay in-invite ng inyong mga friends. Pwede bang itaas ang inyong kamay? Meron ba tayong mga invites ngayon? Meron po bang mga inimbita? Merong isa? Praise God. Si Nanay Nool ba yan? Si Nanay Araceli ba yan? Hindi. Kala ko siya. Siya nga ba? Kayo po ba yun, Nay? Oo nga. Si Nanay nga. Mananalangin po tayo na tayo ay tulungan ng Diyos na ayusin natin ang ating mga buhay habang mayroon tayong pagkakataon. At ngayon ding araw na ito, kung mayroong mga bagay na dinideal with ang God sa inyo, na ihinto na po natin. At magpatuloy tayo dahil ang grasya niya, ang sabi niya, ang kagandahan talaga ng God,
Napaka-amazing talaga ng God. Ang sabi, ang grasya niya ay nandiyan. Yes, unmerited favor na pwede tayong lumapit sa Kanya, pero yung grasya din niyang yun ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang ihinto itong mga bagay na dapat hindi na natin ginagawa. Yun ang other side of the grace. Kaya walang kapana-panalo kapag tayo'y katalunan kapag tayo'y nagtitiwala sa Diyos. Napakabuti. Inclusive, exclusive, all-in-one ang salvation na binibigay sa atin ng God. Kaya wag po natin sayangin. Wag po natin sayangin. Karamihan ang sabi nila, we have but one life. And what is done for Christ, what is only done for Christ will last. Yun po ang aking encouragement sa bawat isa. At ilagay po ninyo ang inyong mga kamay sa inyong puso kung kayo'y mag-a-agree sa panalangin na ito na paghingi ng habag sa Diyos na tayo'y tulungan at buksan ang ating mga pangunawa at lubusan nating maintindihan ang mga plano ng Diyos sa ating buhay. Panginoong Hesus, maraming salamat na Ikaw ay nagbibigay ng panahon para sa amin upang i-amend ang aming mga baluktot na pamumuhay. Kung hindi man baluktot, Panginoon, yung mga pakunwari naming mga pamumuhay. Maraming salamat na hindi mo kami kinukondem. Maraming salamat na pinaalalahanan mo kami sa umagang ito na at stake is eternity. The unknown extension of our lives must be secured, O God. At ito ay masisecure lamang sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa inyo. Lubos na pagsuko ng aming buhay sa inyo upang lubosang makakilos ang banal na Espiritu Santo sa aming buhay at mawalan ng bisa ang mga kasinungalingang inilalagay ng kaaway sa aming isip at sa aming puso na kami minsan ay nalilinglang dahil we put our guard off. Lord, sa pagbabasa namin ng iyong mga salita, bayaan mo na ang mga salita mo ay maging buhay na direksyon sa amin sa araw-araw. Maging kalakasan namin ito as we travel in this world, O Lord. Maraming salamat na ikaw din ang mag-uudyok sa bawat isa sa amin upang kami ay magpatuloy na ibahagi ang mabuting balita, upang ang mga mahal namin sa buhay, ang mga kakilala namin, Panginoon, na mahalaga sa iyo, ay maging mahalaga din sa amin dahil ipinaabot namin ang mensahe ng kaligtasan, ang mensahe ng kapatawaran, at ang mensahe ng pag-ibig mo na lubos-lubusan. Maraming salamat at ang lahat ng ito ay aming idinudulog sa inyo. In Jesus' name, Amen. Kung sino man na nag-invite kay Nanay, paki-consolidate na lang po siya. Mahal po namin kayo, Nay. At maraming salamat sa inyong pagdalo. Good morning po sa lahat.